kakauwi ko lang from palengke. And yun yung mga nabili ko. Sobrang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Grabe. Ito yung pinakaunang palengke ko this year. So, this 2025. Kaya, hinimisin ko na para magkaroon ng naman yung ating fridge. May mga na-order pala akong bagong mga organizer. Kaya ito yung mga gagamitin ko for restocking our fridge. Yan. Kung bet nyo rin, nilalagay ko na lang yung link sa comment section. Dalawang size yung binili ko, yung 800 ml and 1,400 ml. Yan. Organize ko na sila. Sobrang ganda. Nice. Yung dito, hindi pa ako masyado nakabili. So, kulang pa yung mga frozen ano natin. Ayan. So, yung iba, ginanito ko na lang para mag-cash siya. And, ito naman sa baba. So, ayan. And this time, let's unbox my order from online. Dahil nasira nga yung luma naming rice cooker. Pero this time, same brand pa rin yung in-order ko and same model. Kasi maganda talaga tong rice cooker na to. Kaya lang talaga. Kasi yung nauna naming rice cooker is 3 years na. So, I think sumuko na siya after 3 years. Pero, napakaganda talaga ng performance niya. And for 3 years, sulit na talaga yung binayad ko that time. Kaya, ito pa rin yung in-order ko ngayon. Ayan, may kasama siyang dalawang sandok. Yung isa pang rice and yung isa pwedeng pang soup. And then, meron din siyang cup para pang takal-takal ng mga bigas. And yung steamer, dahil pwede tayo mag-steam dito sa rice cooker na to. Actually, ang daming pwedeng magawa dito sa rice cooker na to aside from cooking rice. At nakakatuwa nga kasi yung una kong order, I think nasa 2,000 plus yung bili ko doon. Pero ito, nasa 1,000 something na lang siya. If I'm not mistaken, ilalagay ko na lang din yung link dyan sa baba kung gusto nyo. Kaya sabi ko talaga napakamura na nito ngayon and worth it na worth it talaga. At dahil nga same brand and same model yung binili ko, meron na akong dalawang lutuan ng rice, yung pinaka mismong non-stick pot niya. And kasi umorder pa ako before ng extra, so 3 na yung lutuan ko na pot nito. Chinese nga yung mga nakasulat dito, kaya good thing meron silang sinamang stickers. So mas madali ko nang magagamit ay hindi ko na kailangang mag-search. At today, install naman itong aming street type aircon dahil napag-desisyon na namin ni Daddy na magpakabit dito sa sala.
dahil may time na sobrang init talaga at lalo na ngayon at papalapit na ang summer. At alam nyo ba na matagal na namin talagang pangarap to ni Daddy, kaya lang talagang may kamahalan kasi yung mga ganitong split type aircon, kaya yung nakakita kami online ay talagang grinab na talaga namin agad-agad. Dito nga lang sa pagpapakabit ng split type aircon is hindi kasama yung installation fee nila and yung labor sa electrician. But so far ay so good naman dahil okay na okay din yung nabili naming aircon. Ang bilis lumamig kaya bongga na talaga. After nga namin magpakabit ng split type aircon ay nagpakabit na rin kami ng sliding door papunta dun sa may kusina. Sabi kasi nung nag-install ng aircon namin, kakayanin naman daw palamigin hanggang kusina. Kaya lang medyo magkukonsume siya sa kuryente. So, ginawa namin dito is magpapakabit na lang kami ng sliding door para talagang sala lang talaga yung ma-airconan. Malapit nga lang pala dito sa bahay is yung mga nagawa nitong aming sliding door kaya mabilis lang din nagawa. Si Daddy nga ang kumausap sa kanila at ako naman yung nag-design ng aming sliding door kasi gusto ko white and French yung door. Ganito yung itsura ng French door na gusto ko at clear lang yung pinakakabit ko na glass. Kasi yung unang desisyon ni Daddy is plain lang na glass pero sabi ko dahil meron ako kaming toddler, baka mauntog siya, sobrang clear ng glass, kaya sabi ko gawin na lang nating French door, Daddy, para mas safe. At ito na nga, patapos nang install itong aming sliding door dito sa aming kitchen at talagang sobrang ganda at na-in-love talaga ako. Ito na muna for today's vlog and next vlog natin, update ko kayo sa mga iba pang house update dito. Thank you so much for watching!